May caller tayo sa kabilang line. We have our last caller, Tanya, 19 from Caloocan. Hello. Hello po. Hi, good morning. Hello po. Kamusta po? Okay naman. Thank you for asking. Uy, alam mo, I always feel good pag tinatanong ko kamusta ako. Maraming salamat sa pagtatanong. Opo. Pause pa rin, but I am okay. Ikaw, kamusta ka? Okay lang po. Umuulan ba dyan? Ano po, madalang. Means, bigla-bigla. Hindi ka parte ng Pilipinas? Hindi po. Kasi po kanina umambon, tapos ngayon po wala. Pero last week, di ba, tuloy-tuloy? Opo. Anong ginagawa ni Tanya sa buhay? Nag-aaral po. Papa Jack kasi dati. Ano ang pangalan ko? Papa Jack? Papa Jack? Papa Jack. Papa Jack. Teka lang muna. Anong course mo? Midwifery. Midwifery. Ilang taon yan? Sa amin po kasi BS na. So, 4 years po. Ano pagkakaiba ng OB sa midwife? OB po kasi special. Ano po siya, doctor na po sila. Okay. Nag-o-opera na po. Pag midwife, nagpapaanak? Opo. Alright. Sige. Good luck sa Opo. Sige, marami ka maging anak-anakan kasi pag, di ba, pag ikaw nagpaanak, parang gano'n, di ba? At some point, meron kayong supernatural connection ng bata. Opo. Tsaka minsan po yung mga names namin, pinapangalan nila. Ang pangalan mo, Tanya. Maganda pa na ang pangalan mo, Tanya. Thank you po. Bakit naman ang pangalan mo, Edwin, babae ka? Hindi, Papa Jack po kasi last year, tumawag po kasi ako sa inyo dati. And then sabi niyo po sa akin, nag-promise po kayo on air na pagdating ng graduation party, pupunta po kayo. Okay, tara na. Wala pa po. Tumawag lang po ako kasi po, baka po hindi na po ako makatawag mga susunod na buwan. Okay. Opo. You wanna do something for your graduation, I promise. I'm sure the only way I promise, the only reason I promise you that is I encourage you to finish your... Opo. Yung school ko po. I influence you good. Opo. Thank you for making good sa promise mo. So I have to do good sa promise ko sa'yo. Yun po. Na-remind ko lang po. Tsaka mayroong din po. Naniningil ka na. Po? Naniningil ka na. Hindi po. Sinasabi ko lang po kasi susunod na SEM, hindi na po ako makakaganto kasi night duty na po kami. No? So hindi ka pa-graduate pala? Hindi pa po. Next year po ng March. Tawag ka ulit. Hindi na nga po ako makatawag. Pero subukan ko po. But you can come over and let's talk about how I can do good sa promise ko sa'yo. Yeah. Apo. Of course, I promise you that. So might as well. Apo. Gusto bang i-advance? Gusto mo i-advance? Advance. Oh. Paano pong advance? Let's have a dinner together. I don't know. Kayo po, naiya po kasi ako. Di wag. May rin po kasi ako sa inyo kasi kasi po, yung mami ko po at yung daddy ko po nasa ibang bansa. Tapos yun nga po, yung before, yung problem ko kasi po nabuntis po ako nung age of 16, tapos tumawag po ako nun sa inyo, tapos namatay yung baby ko, tapos nag-encourage po kayo sa akin na tapusin ko yung studies ko and then pupunta ka sa party ko, ganon. And ngayon po kasi may boyfriend po ako. Okay. Ikaw ba yung nakatira sa bahay na ikaw lang mag-isa? Opo. I remember you, yeah. Sa condo po. Yeah, I remember you. Yun po. Okay. Yung parents ko po, naging okay naman po kami after 1 year. Okay. Kasi nga sabi niya po, mag-sorry ako, tapos i-prove ko sa kanila, ganun. Ganun naman po yung sinabi ko. Tapos, yung kasi yung father ko po, namatay po siya nung, halaang October 23. Last year? Opo. Nakikiramay. Tapos po, so yung mami ko na lang po. Tapos po, may boyfriend po ako ngayon. Okay. Ayan, tapos gusto niya po kasi, ipakilala ko po siya. Gusto ng boyfriend mo? Opo, ayoko po kasi yung mama ko po parang kumbaga parang fresh pa rin sa kanya yung mga nangyari dati. Yun po. Well, ganito Tanya? Opo. Well,
just the fact alone that your boyfriend wants to meet your mom is a good sign. Oo nga po, kaso po natatakot po kasi ako baka po ano yung allowance ko, tanggalin po. Well, depende naman siguro how you're going to promise your mom, di ba? How you're going to promise your mom that you're gonna do good with what you're doing right now. Opo, kaso po kasi yung nanay ko po, may bago na po siyang asawa sa ibang bansa. Okay. Tapos po, kasi po ngayon po, monitor po talaga ako ganon, kung saan pupunta, ganon. Eh, pag nagpakilala po kasi ako sa kanya para po napaparanoid siya, ganon. Well, ate, depende nga yan. Eh, you called my show, alright? Opo. And I'm sure you did not expect me, or you did not expect me, ate, to tell you, huwag mong pakilala. Oo nga Tama? po. Opo. Because if I tell you that, ate, I'll sound so stupid. Opo. Ganito, ate. Natakot kang pakilala sa mama because, diba, baka bawasan ka ng allowance, and I completely understand. But, pwede naman ang dating sa pagpapakilala ng boyfriend mo sa nanay mo is at ipapakilala ko sa'yo, may boyfriend po ako na in love ako, pero I need your guidance. Pwede ba ako mag-open sa'yo if I'm having problems with him? Diba? Make your mom involved natin. Para alam niya na, yung anak ko nagsasabi sa akin and she needs my guidance. Pwede? Opo. Nakuha mo punto? Opo. Opo. I mean, hand over, di ba, yung power sa nanay mo to guide you. Kasi nanay mo yan eh. Opo. Tagal na kayo ng boyfriend mo? 5 months po. See, dapat nga ate, nanliligaw pa lang pinakilala mo. Bago mo sagutin pinakilala mo. Kasi po wala po kasi siyang, sa side niya po kasi halos lahat napakilala na ako. Tapos po, sa side ko kahit pinsan, kahit wala pa po ako napapakilala sa kanya. Kaya nga, pakilala mo na, ha? Opo. Tsaka po, tawag dito? Ay, wala. Ano yan? Ano yon? Hindi po, wala po. Hindi po kasi po, nahiya din po kasi ako kay pakilala kay mami kasi po yung gusto niya pong lalaki yung nakatapos ng pag-aaral, yung baka parang kasing level namin, gano'n. Kasi lagi niya. Okay. Una-una sa lahat, wala ka mariringgang magulang. Kung meron man kakaunti lang na magsasabi, lalo't babae ka, di ba? Na magsasabi sa anak ng anak, hanap ka ng walang trabaho, ha? Diba? Lalo, pag babae ang anak, ang laging sabihin ng magulang, di ba? Hanap ka ng kaya kang buhayin, matino, may trabaho, honest. Siyempre, ideal eh. Wala ka marinig na magulang na, anak, hanap ka kayo ng basag ulo sa kanto. Tama? Opo. So, normal lang sabihin ng nanay mo sa iyo. Di ba? Opo. Ganito, Tanya? Opo. I have a daughter. And I always tell my daughter is 12 years old. I always tell my daughter, di ba kasi siyempre, as you grow up, yung anak ko, di ba, hindi naman din sakit. Siyempre may mga nagpaparamdam sa kanya. I always tell my daughter, di ba, well, although hindi ko siya pinapayagan mag-jowa, period yan, non-negotiable yan. But I always tell my daughter, pag lumaki ka anak ka, di ba, ang gusto ko maging interin mo yung ayoko na may kaya. Gusto ko mayaman talaga. At mabait, mapagkakatiwalaan, di ba? Honest, aalagaan ka, mahal ka, mabait sa magulang mo. I mean, I always educate my daughter to look for the ideal guy. Di ba? Apo. Pero hindi ibig sabihin I will have to choose for her. Eh, ano bang gusto ng magulang? What's best for your daughter? What's best for your son? Pareho lang naman din sa magulang mo yan. Di ba? Opo. Hindi ako mukhang pera, mga kaibigan. I'm just I'm just trying to, sa daughter ko, at least, alam niya na may expectations ako sa pipiliin. But it doesn't mean I have to choose for her. Pero hindi niya magulang mo sa'yo. And remember, nagkamali ka na. Oo nga po eh. Nagkamali ka na. So there's more to prove to your mom. Mali. Tama po. There's more to prove to your mom. Yun nga po, paano ko po ipapakilala sa kanya kung gano'n? Bigyan niyo po ako ng example kung kunwari kayo po yung ako, tas ako po yung mami ko.
Ha? Role-playing. Teka. Wala po kasi akong family dito, Papa Jack, promise. Ako lang po talaga mag-isa. Ganito yan, ano? Tell your mom, di ba? Ano tawag, mama, nanay? Mami pa. Ha? Mami pa. Ganito yan natin. Tell your mom, di ba? Start telling your mom by telling your mom na, Mommy, can I be honest sa iyo? Wala nang magulang na magsasabing, no! Tama? Apa. Ewan sa kanya, Ma, in love ako. Boyfriend po ako ngayon. I think he loves me. But I need your guidance. Pwede ko po pakilala sa inyo para kung sakali, di ba, kung ano yung gut feel ninyo, ano yung ramdam niyo sa kanya, you can tell me. At least ay mag-promise. Ganun. Nanay mo yan. Do not underestimate the ability of your mom to understand you. Nanay mo yan. Look, Tanya. Opo. Nabuntis ka. Tama? Opo. Pinabayaan ka ba niya? Nagalit siya pero pinabayaan ka ba niya? Hindi po. Exactly the point. Huwag maliitin yung kakayahan ng magulang mo umintindi. Kasi unfair yan sa kanya. Siguro po dahil po natakot na po kasi ako. Which is good, ate. May iniingatan ka na. Diba? Opo. Kung nakikinig nanay mo, anong bansa ba siya nandun ngayon? Ay, arte mo. Canada po. Canada? Opo. Malapit lang, Pampanga lang yan. Diba? Hindi ko pa alam yung mga lugar-lugar. Kanda pa pala yun. Corny. Walang nakagat yung joke ko, bad. Kaya ako. Ang islo ng mga bisita ko. Ako nakikinig nanay mo. I want you to send out a message para sa kanya. Go ahead. Okay po. Ma'am, tawag dito, yung promise ko sa'yo before, di ko po nakakalimutan. Pero po kasi, wala po kasi akong ibang kasama dito. Lahat po kayo nasa malayo, so naghanap po kasi ako ng love. Tapos yan po, may guy na nagbigay sa akin, pero po wala po siya dun sa isa sa mga gusto niyo para sa akin. Pero ano ba yung guy na yan? Nahihiwagaan naman ako. Ano po, nagwo-work po siya. Hindi po siya tapos ng college. Yan po. Kasi lagi sinasabi ng mama ko na mag-boyfriend ka na lang, ganyan pa. Kasi normal naman yan. Ibigay niyo na sa mga magulang yung karapatan, ibigay yung impression nila. Diba? Naibasihan man na wala. Magulang yun. Diba, ang tawag sa nila magulang. Magugulang yung mga yan. Man, they have the right. Magulang sila eh. Opo. Diba? Opo. Okay. Tuloy. Ayun. Ano ba? Gising ka? Ayun, Sino yan? Wala po. Yung boyfriend mo? Opo. Wow. Natutulog sa inyo? Hindi po, sa kanila po. Kasi po wala pong pasok eh. Nandiyan ka sa kanila? Opo. Wow. Maulan pa naman. Hindi. Yan po. Hindi po Na-excite nga ako eh. Ano ulam nyo kanina? Barbecue po. Barbecue! Wala nagluto. Bumili sa kanto. Wala na. Tama? Wala po. Talaga? Opo. Ayun. Talaga? Ayun. Wala po siya dun sa gusto nyo na qualifications. Pero sure po ako na
gagawin ko po lahat ng best ko para makatapos ng pag-aaral para i-prove yung sarili ko. Tsaka yung sa amin na hindi po kayo nagkamali na pagkatiwalaan ako ulit. Hello po. Tapos na po. Sa boyfriend mo, anong mensahe? Mag-aral ka na. Ano yun? Mag-aral po siya. Nagtatrabaho, di ba? Opo. Wala po kasi ako message sa kanya. Cool ka lang. Wala po ako message eh. Alam ba niya ako kausap mo ngayon? Hindi po. Sabi ko po kasi tawag ako ng wakdo. Order ka ng ano? Yung Pilay Office, favorite ko yan. Tapos, sabi niya po, ang tagal daw eh. Tapos, large fries. Tapos ang sausawan, gravy. Masarap pag ice cream. Huwag ka pa, wala akong mabili. Gravy lang kaya kong bilhin. Gravy sa akin. Gravy lang gusto ko kasawan eh. Ano ka dyan eh. Ayun, sabi niya na daw ginagawa ko. Ba't daw ang tagal? Sino mo kausap mo ako? Po? Sa'yo mo kausap mo ako? Ayaw ka po eh. Bakit ako? Gusto niya mag-Star City? Kayo po, kung gusto niya po. Siyempre gusto ko kayo ng libreng ticket. Gusto niya ba? Opo, sure po. Kailan kayo pupunta? Siguro po mga 4 lang po, siguro. 40? Okay na po yun. Hindi po, mga 4 po or 5. Bala po kayo. Di ata isa. Yung 5 magbayad ng iba, ha? Buti ka nagbigay pa, ano? Sige, thank you po. Nabigyan kita ng ano, ate? 4. Sige po, thank you. Alam niyo ba binabawas sa sweldo ko yan? Alam, baka po bawasin. 500 pa naman yan. Di ba daw? 2,000 rin yan ang tanggol sa akin. Malapit lang po kasi yan sa amin. Saan ka ba ngayon? Yung dorm ko po, kasi nagdo-dorm na po kasi ako ngayon. Sa may Malacanang malapit. Talaga? Sa loob? Bakit presidente ka? Hindi po. PSG? Hindi po. Sa may St. Jude. Ha? Sa may St. Jude. Sa may St. Jude, pag Thursday daw, magsimba daw yung mga lovers. Tama ba? Yung mga med students po kasi kadalasan doon. Nag-ano para po makapasa ng board. Alam mo, may pinsan ako. Ganito, totoo to ha. Alasang ibang ginawa kundi magsimba sa St. Jude bago exam. Opo, kasi... Pero hindi mo nag-review. Ay, kahit anong simba mo, kung di ka nag-aaral, hindi ka papasa. Hindi po kami din po. Tapos kasi po yung priest po kasi doon, nagbe-bless po siya sa mga students. Oo, di ba? When I was in college, I go to St. Jude. Kami nung ex ko, naman naghiwalay din kami. Oo nga! Kasi ako, nagsisimba ako noon para magpa-bless ng... Alam mo ba, nung college ako, kwentuhan kita, Tanya. Sige. Di ba exam? Kasi mask ko ako. Saan po kayo nag-school po? PUP, malapit lang dyan. Ay, sa may Teresa po? Nung college ako, kasi may course is not a technical course. Di ba? It's a logical course more than anything. Nagre-review ako, not before the exam, after the exam. So if you look at my quizzes, mga kaibigan, laging baba yan. Paano po yung grades nyo? I don't care. Di ba po bawal bumagsak doon? Oo naman. Alam mo kung bakit? Ganito kasi yan. Kung nakinig ka, nung nagtuturo yung teacher mo, hindi mo kailangan mag-review. Sabagay po. Di ba? Opo. Kasi dapat naiwan sa yung pinag-aralan. Kaya baba. Diba? Mababa. Kumpara sa mga nag-review. Kung nakinig ka, naturo ng teacher mo, hindi ka mo kailangan mag-review. Nakinig ka naman. Opo. So ako, nagre-review ako after ng exam. Kung ano yung mali ko, reviewin ko. Because you go to school to learn. Di ba? Opo. More than anything, you go to school to learn, not to get
high scores in exam. Diba? Opo. Kung hindi ka naman natuto, kahit mataas yung exam mo, walang point mo. Sabagay po. Kaya lagi, kahit nung high school ako, ganyan ako mag-review after the exam. Nagtisimba din po kay St. Jude nung high school? Hindi, nasa probinsya ko nung high school. Okay. Bakit naman balik ka na? Kasi ba naman sa amin? Kasi na nakote. Maganda din po mag-jogging dito tuwing gabi. Safe. Maganda rin mag-jogging sa Eclipse 24/7 Fitness Center kasi 24/7 gym. Okay. Eh, umuulan ngayon, di ba na ako mag-jogging? Ha? Treadmill. Meron dyan treadmill sa labas? Hindi po, doon po sa Eclipse. Nakapunta ka na rin doon? Hindi natin. Talaga, nag-gym ako dyan. Oo. Mga ano po din, mga dancers, gano'n. Muntik na ako maban dyan eh. Bakit po? Kasi nang huli ako nag-gym, binuhat ko yung lahat ng gamit sabay-sabay. Wow. Pati yung mga nagbubuhat na lalaki, binuhat ko lahat eh. Oo nga, lakas ko talaga. Sobrang lakas ko. Yun. Hindi ako lang, yun naban. Hello kayo, Coach Nilo, Coach Victor, Coach Kaloy. Hello po. Lagi ako nandyan. Sabi ni Jess, ang galing bakit di ko nagawa dati yan. Totoo mga kaibigan, mapareda ko yung estudyante. Sa amin po kasi kailangan pa din mag-study. Oo naman, kasi sa kanya ate, di ba? Sabi ko nga, yung course ko kasi, hindi siya technical course. Logical course ako eh. Ano po yung course po dati? Mascom. Mascom. Tsaka astronomy. Astronomy. PUP, astronomy. Oo. Ano ka ba? Scientist ako dati. Anatomy, di ba? Po? Anatomy ka, di ba? You know, apo. Di alam mo yung group of muscles. Po? Yung muscle sa body, alam mo, mga tawag. Ano po kasi, anatomy po kami, pero yung nag-focus po kami sa female rep. Talaga. Di ba, magkaiba ang pelvic bone ng babae at lalaki? Opo, magkaiba po yung shape. Di ba kasi, mayroon, nakahulma yung pelvic bone ng babae sa panganganak. Opo. Tama? Opo. Ganun niya. Kaya pag minsan may skeleton, doon tinitignan kung babae o lalaki, di ba? Opo. Wala, naisip ko lang yan. Hindi ko talaga alam yan eh. May mga ganun din po. Nagtetest din physical exam, ganun. Tama ba sinabi ko? Opo. Ang galing ko, hinala ko lang yun. Oo. Pinanganak ako may ganyan knowledge talaga. Pag panganak ko, kilala ko na kasi nag-discover ng blood circulation eh. Sino po? Thomas Alva Edison. So, discover penicillin pa pa. Diba, siya rin naka-invento ng light bulb. Opo. Naka-discover ng penicillin. Bigyan mo ako ng first name. Alexander. Hi, the Great. Graham Bell? Hindi po. Telepono pala yan, sorry. Sino? Walang. Alexander Fleming. Ay! Si Kuya! Sabi ko sa niya, may sabihin sa ibang tao. Pero po, doon nakikinig po ako, may mga knowledge din po ako natututunan na. Talaga? Opo, tulad ng parang na-discover yung keyboard, channeling. Hindi ko sinabi yan, ha? Saan galing yan? Opo. Talaga yan? Opo, yung merong mga scientist na mga lalaki, tapos may isang girl, kaya pinangalan nila yung hindi keyboard, John. Motherboard. Ay, motherboard, yeah. Sorry. The term motherboard sa loob ng CPU is actually coined after a real mother in the group of engineers. Sila nag-isang babaeng matanda. Motherboard. So, she's a real person. And the company was Dell. Hindi ako sure. Mabuti na may gano'n sa dulo para pa nagkamali. Sinabi naman yun, hindi ako sure eh. Di ba? Walang atraso. Ayun. May mga knowledge din po. Tsaka yung vision ng human, yung 1 to 5, 1 to 6, tapos pagdating ng 7 to... Hindi. Human beings can count visually at hanggang 7.
Yun. You don't need to count, mga kaibigan, really. Diba? Kaya na magbilang visually hanggang 7. Yun. Tapos marami pa pong iba. Ano pa? Mga trivia. Yan. Alam niyo ba na ganito ganyan? Chenemin. Alam mo ba na ang bayani ng Biak na Bato ay si Pedro Paterno? Ganun. Ay, hindi ko yun na ano. Ano ba yan? Di mo alam yung history ng Pilipinas. Ano ba yan, no? Di ba? Hindi po eh. Ganun lang. Mag-review ako. Lately, hindi ako nakakapag-review. Uy, alam niyo ba yan? Trivia. Every day, I do not go to bed without learning something new. Kailangan merong isa. I don't care if it's a skill, a knowledge, information, balita. Basta, kailangan, before I go to bed, may natutunan ng bago. Araw-araw yan. I don't care kung bukas, nakalimutan ko siya. Basta kailangan, meron. Araw-araw yan. Eh ngayon po, ano po natutunan niyo po ngayon? Na may nahuling DJ. Ay, opo. Ops! Huwag ka nang maingay dyan. Hanggang doon na lang. Something nyo, di ba? Oh. Yun naman yun. Ganun. Ano bang gusto mo? About... Actually, I was studying kanina. Studying talaga. Diba? That Mount Everest, until today, is growing 1 inch a year. 1 inch? Oo, kita niyo. So yun na, ganun na po siya kataas. Tanong ko nga bukas. At the end of that, the highest mountain in the world is Mount Everest. But the tallest mountain in the world is in Hawaii. Ano pong pangalan ng mountain? Nalimutan ko na rin. Because Hawaii is actually a sea mountain. Nakalubog lang siya talaga. Bundok yan. Kapag nilabas mo sa dagat yung bundok na yan, mas mataas siya sa Mount Everest. Yung bundok po nasa ilalim ng dagat? Kaya nga si mountain. Ang galing, astig. Nasa buwan. Nyaw. Bakit ang jokes, no? Hindi naman. Mali lang yung pagkakatanong ko. Pag nagising yung boyfriend mo, yung mga usap mo, magpapanggap mo McDonald's, ha? Yes, sir. Can you confirm the order? McDonald's. Ha? Ano order mo? Wag na daw. Sa'yo mo, may libreng Star City ticket. Gusto mo pumunta ng Star City? Ng Star City? Kailan? Kakailan mo gusto? Weekends lang bukas, wait. Hindi, yan mo po siya. Sabihin mo nga. Weekends lang daw. Matulog ka na nga ulit. Sweet nyo, okay. Yan po. Thank you po. Teka lang, di ba natapos mag-trivia? Sige po. Gusto ko po yun eh. Talaga? Opo. Kaya minsan po talagang ano gusto mo? Astronomy, topography, ufology, illegal. Bacteriology. Ano? Bacteriology. Hayop. Okay, next topic. What about bacteriology? Pero palang gano'n. Mga bacteria. Malamang, alaman tungkol sa mga yung cactus yan. Microbiology na lang po. Microbiology. Alright? Apa. Alam nyo ba, ano ang pangalan ng crab na pinapadala sa outer space? Crab? Hindi ko po alam. Anong pangalan ng crab na yan? Search ko nga. Google.com. Ibang crab din lumalabas eh. Yung sa ano. Alalala. Anong king crab? Is that king crab? Yung king crab po, diba yung nahuli po sa Atlantic? Yung nasa Geographic Channel or Discovery ba yun? King Arthur. King Arthur. King crab. Nanonood mo kayo ng Deadliest Catch? Ha? Yung Deadliest Catch. Putol yung cable ko eh. Nakabayad eh. Hindi po yung inahuli po nila doon yung mga king crab. Yun nga.
king crab. Ano nga bang crab yun? Wait lang mga kaibigan, there's the crab that they sent to outer space. Hindi ako makatahinig pag di ko na nalaman. It's the oldest form of crab. It's actually blue. Ano yun? Tinan mo, stagnant yung knowledge ko tuloy. I found it! A horseshoe crab. Di ba? A horseshoe crab. Pinapadala sila sa? Ini-LBC sa ibang bansa. Basta, mahirap mo kausapin, no? Ayos ka na, ha? Nga po eh. Wow, thank you, confirm mo, ha? Punta kayo ng Java Star City? Opo. Kailan? Weekends lang po, diba sabi niya? Kailan weekend? Next month po. O kaya po this month. Pwede. Pwede pindi. Sige, diyan ka lang sa kabilang line. Apa. And Aaron will talk to you. Apa. By the way, mga kaibigan, si Aaron ay huling gabi na niya ngayon sa programa ko. Bakit po? Wala. Pinadala ko na sa ibang department. Doon siya sa sa publication department. Nalipat siya sa new media department. Pero I would request that you go on duty an entire week. Anyways, yan ka lang sa kabilang line ha, Tanya. I'll give you 4 ride-all-you-can tickets sa Star City. Okay? Apa. Tapos, Aaron will give you a number. You can text or call before ka pumunta para kunin yung ticket mo. Huwag kang pupunta unannounced. Alright? Apa. Kasi pag pumunta ka ng unannounced, namin alam, wala kang makakuha ng ticket. Apa. Alright? Apa. Thank you. In regards to your boyfriend, tell your boyfriend that in advance ko na yung pangako ko sa'yo, diba, to go to your grad party. Apo. But, if in case, you can call me again. Apa. At bale maka-attend ako ng graduation. Sige po. Okay? Apa. I have to do good sa promise ko sa'yo. Pero Thank next you year po. pa naman yun, ha? Apa. Bye-bye. Stay on the line. Diyan ka lang. Apa. Alright. Bye-bye. And wala na po siya. Yan. Kinuha na po siya ng kabilang Kabilang line.